Okay, so this time naman, POS section naman yung pasukin natin. So, dito sa POS section, dito tayo nagta-transact with our customers. Okay, so dito nakalista lahat ng items na na-generate natin sa services. So, for example, pag nag-click tayo ng documents printing, maglalabas lahat sila dyan. Pagka naman, kunyari, t-shirt, lalabas lahat yan dyan. So, ang kailangan mo lang gawin is to click them. So, for example, chest logo na t-shirt, front A4, and then meron din documents printing na nakahalo. So, lahat yan may ipon sa cart summary natin. At syempre, magdi-display din yung presyo niya. Okay, so ito yung kailangan bayaran. So, for example, yan. Then, click lang natin yung proceed payment. Okay, so ito. Ay, wala pa pala tayong nakiklik na stop. So, importante na merong select stop. Kasi, sa kanila papasok yung, ano tawag dito, commission. So, click lang natin yan. And then, click mo na yung proceed to invoice. Then, mag-a-appear uli yung laman ng cart. Ngayon, pwede mo na siyang i-modify. For example, 2 copies pa lang yung short. So, pwede mo siyang dagdagan dyan. O kaya, mali ng price. So, pwede mo siyang i-edit. Tapos, naka-display sa baba yung total price. Pwede ka rin mag-apply ng discount. So, for example, tanggalin mo na yung 31 peso. So, discount na yan. Para 5.2 lang yung babayaran niya. Sa taas, pwede ka rin maglagay ng client name. So, halimbawa, Peter yung client name mo. Bago mo pindutin yung accept payment. So, once na naklik mo na yung accept payment, dire-diretso na yan doon sa ating history section. So, makikita mo lahat ng transactions dito. So, since kakasimula pa lang natin, kaya isa pa lang yung makikita mo dito. So, yan siya. Then, pwede mo siyang i-print. So, pwede mo i-view yung transactions and then print mo yung resibo. So, center. Then, ayan, mapiprint mo yung resibo dito. Ayan. Okay? So, next, gawa pa tayo ng isang transaction sa POS. So, pili tayo ng stop. So, si Michael. So, halimbawa, merong mugs na nag-order sa kanya. So, plain mug. So, mapapansin nyo dito, ito yung ginawa natin sa services. Oh. So, meron tayong bulk pricing. So, kapag 10 to 20 pieces mugs, 90 pesos na lang instead of 100. So, sa 21 to 50, 80 pesos na lang instead of 100. So, yan yun. So, baguhin natin. So, gawin natin, kunyari, ang mag na papagawa natin is 15 pieces. Then, proceed to payment tayo. So, makikita mo, yung total lang niya, price niya is 90 pesos each. So, kasi hindi na siya 100 kasi 15 pieces yung kanyang pinagawa. Okay, so yun yung bulk pricing. So, nag-take effect sa item na to kasi meron tayong sinet. Okay? So, pwede rin tayo mag-apply ng discount dyan. Then, syempre, may client name. Pwede mong isulat. Then, pwede mo ditong ilagay kung magkano lang yung babayaran ng customer. Kunyari, down payment lang muna siya. Say kalahati. Magkano ba? Let's say 700. Then, click mo yung accept payment. Pagka na-accept payment mo na yan, makikita mo sa history na yung kanyang transaction, meron pang balance. So, 600 pa yung balance niya kasi ang binayaran lang niya, 700. So, nakikita sa system yung may mga utang, yung mga hindi pa nagbabayad. Okay? So, ayan. May balance siya. So, pwede mo yung i-view. Pwede mo ring i-reprint yung resibo niya. So, ayan. Reprint ng resibo. Yung pinakita ko kanina, yan yun. Tapos, kunyari magbabayad na siya. So, click mo yung pay. Pay natin. So, balance niya 600. So, click mo lang 600. Then, save payment. Then, magpapalitan na yung balance. Magiging paid na yan. Print resibo. Cancel mo lang yan. Yan. Tapos, pag sinilip mo ulit yung receipt, dalawa na yung makikita mo. So, first time, down payment pa lang, 600 yung binayad. So, may balance pa siya nung time na yan. Then, nung pangalawang bayad niya, na fully paid niya na yung ating, yung kanyang kailangang bayaran. Okay? So, silipin natin yung unang resibo. Kunyari, paprint niya ulit yung lumang resibo. Makikita mo dito. So, wait natin, mag-loading. Zoom natin. Makikita mo dyan. So, isang beses pa lang siya nagbabayad. 700 yung una niyang binayad. Kaya may balance siya na 600 pa. Okay? Then, sa pangalawang resibo naman dito, pag sinilip mo, so, yung pag-print natin ng resibo, pwede natin gamitin yung ordinary printers natin, mga Epson, Canon, Brother, so lahat. So, hindi natin kailangan ng thermal printer kasi mga print shop naman tayo, meron tayong printer.
Okay? So, ito, tingnan mo. Second payment, dalawang table na. Dalawang row. So, first payment natin, 700. Next payment natin, 600. So, balance natin pagkatapos ng second payment is 0 na. Wala na tayong kailangang bayaran. At nakalagay sa status is paid. So, pwede mong i-print yan para merong kopya si client ng acknowledgement receipt. So, yun. Then, balik ulit tayo sa POS. So, sa POS section natin, meron tayo ditong custom service item. So, kunyari, itong custom service item natin na to, ginagamit to kapag yung item na pinurchase or pinagawa ng client hindi pa nakalista sa services natin. Halimbawa, wala ka pang nalalagay sa service mo na na layout fee. Layout fee. So, magkano yung layout fee? Kunyari, 150 pesos. So, ayan. Meron ka ng layout fee dyan. Tapos, ano pa? Magdadagdag ka pa ng item. Halimbawa, printing hindi, ano ba bang maganda? Kunyari, wala akong maisip kunyari, basta print. Laglagin mo yung presyo dyan. Kunyari, 50 pesos. So, yan. Meron na yan. And then, custom item yan, meron ding formula items. Sa formula items naman, ito yung ginagamit kapag tarpaulin printing, sticker printing, o kaya Sintra board. Kasi, sa mga items na yon, importante yung length and width para makalculate natin yung totoong presyo niya. So, halimbawa, tarpaulin printing. Sa tarp printing, kailangan mong ibigay yung length and width nung papaprint. So, halimbawa, 5 by 4 or 5 by 6 yung tarp natin. And then, kailangan mo ring ibigay magkano per square feet. So, sabi natin 15 per square feet. So, yung 5 by 6 tarp mo is 450 pesos. Marirecord na yan sa ating cart. Then, isa pa. Click mo yung plus. Kunyari, sticker naman. Sticker. So, length naman. Ito naman, based naman to sa per inch yata to, di ba? So, kunyari, 10 by 10. 10 by 10 inch. So, 1.5 per square inch. 150 per square inch. Ang presyo ng 10 by 10 is 150 pesos. So, kayo na yung magde-define kung magkano. Siyempre, length, width, tsaka rate, kayo na yung mag-i-insert nyan. Now, proceed to invoice na tayo. Okay? So, please select stop before. Hindi pa tayo nakakabili ng stop. So, si Michael. Then, proceed to invoice. Then, click accept payment. Okay, so accepted na yung payment. Kaya makikita mo na siya sa ating history. So, ganun gamitin yung ating POS. So, makikita mo lahat ng items dyan. Okay? So, ayos.